Hello Aquarius, ito na yung reading mo. December 2025. Check natin ano yung mga dapat mong malaman. Possibilities, messages. Thank you so much for dropping by. Matagal ka man na rito or bago lang. Don't forget to subscribe, like, follow if you're new. Private readings, dumiretso po kayo. One and only Purple Teen FB page. Yung Purple Teen FB page ko, yung legit, meta-verified po yun, may blue check. Pag walang blue check yung Purple Teen, hindi po ako yun. Kayo po mismo ang magsadya doon. Kung magbubo kayo, mag-i-inquire, mag-PM lang kayo doon. Mag-ingat sa mga fake, gumagaya ng page ko, i-add friend kayo at mauuna silang mag-chat sa inyo. Pag ganun, hindi ako yun. So, yung overall energy mo, meron kang 9 of Wands. Clarified by the Knight of Wands. Challenge mo, 10 of Swords, Queen of Swords, good stuff, good news mo, you have strength, clarified by Ace of Wands. Career, money, meron kang full, tsaka 2 of Cups yan. 2 of Cups yan. Love life, Knight of Pentacles, tsaka Judgment. Sa bottom, unexpected, 5 of Cups. So, yung mga zodiac signs na meron dito, pwedeng may Leo, merong Scorpio, pwede rin may mga air, Gemini, Libra, Aqua, pwedeng may other fire, Aries, Leo, Sag, pwede rin namang may water, Cancer, Scorpio, Pisces, tsaka Earth. So, lahat halos nandito. From Aries to Pisces. Pero, strong energy ng Leo, tsaka Scorpio. Overall energy, parang may darating na bisita. Either bisita ito or someone na mag-ano siya, i-approach ka eh. Whether literal na pagbisita, face-to-face, or pwedeng i-approach ka niya by message. No? Oo, so mag-expect ka, maghanda ka. Mukhang may something na paparating. Kung hindi man ito bisita, kung hindi man tao yan, it could be anything. Yun yung indication ng 9 of Wands at saka ito. Be ready lang, be ready any moment sa pagdating ng kung ano man ito, situation man ito or tao. I-anticipate mo na yan at saka mag-prepare ka. Maging vigilant ka rin, maging aware ka. Parang maggawa ka ng defenses mo eh. Ewan ko, parang may something na gano'n. Basta, mag-prepare ka na lang if kung may worse man na darating. Hindi ko naman directly sinasabi na negative, pero maganda lang yung aware ka, prepared ka anytime. Oo. Maganda rin na prepared ka rin na mag-take ng action. Oo, kasi parang may some kind of waiting period, anticipation, expectation dito eh. So, yun nga, kaya nga sinasabi ko, expect mo na anytime eh, pwedeng may darating eh. Tao man yan or hindi. No? Fire, malakas yung energy ng fire. Challenge. Uy, ma-swordstone challenge mo. Pwedeng you're dealing with an air sign. Gemini, Libra, or Aquarius. Ouch! Parang meron ditong something na sagad na
Tingnan mo naman yun, yung dartboard, punong-puno ng swords. Aquarius. May energy dito ng masasagad na. Feeling ko lang wag mo nang hintayin. Wag mo nang hintayin na masagad ka. Kung kinakailangan mo ng kalusin, kung puno na ang salop, kalusin, yun nga. Pelikula. Oo. Kaya wag mo nang hayaan na mapuno pa yung salop. Kalusin mo na. Ayan, cut off mo na. I-deal with mo na yan. Harapin mo na, tapusin mo na, prangkain mo na, diretsahin mo na, whatever. Harapin mo na to. Huwag mo na hintayin na bumigay pa, masagad, umabot sa sukdulan. Meron ditong something na masasagad. Dito yung pinaka-challenge mo. Sometimes itong Ten of Swords Aquarius, sabihan lang kita na pwedeng ito ay card ng defeat, collapse, or ending. Oo. Ending, defeat, collapse, or betrayal. Gamitin mo yung talino mo, gamitin mo yung intuition mo, yung wisdom mo with the Queen of Swords, yung advice sa'yo. Huwag mo i-sugarcoat. Kung kinakailangan mong sabihin yung mga dapat mong sabihin, gawin yung dapat mong gawin. Yun yung gawin mo. Huwag kang hold back. Huwag kang mahiya. Diretsahin mo, okay? Meron something about pagsiset ng boundaries. Ano ko na rin yan dito. Kaya nga kung meron kang dapat diretsahin, harapin right away yun. Parang may confrontation yun, by the way. Base dito sa overall energy mo, tsaka dito. Confrontation to. Sa good stuff, good news, you have strength card, Leo energy, fire sign. Pwedeng may Leo, may Aries, Leo, Sag. Merong maglalakas ng loob. Hindi ko alam kung ikaw to or may maglalakas ng loob na person na magsabi sa'yo. Hindi ko sinabi directly romantic, pero pwede rin romantic, pwede rin namang hindi, or pwedeng ikaw lang din to. Since nandito ito sa good stuff mo. Kung strength card yan, ibig sabihin you have enough inner strength para kaharapin ito, kung ano man itong mahirap na kakaharapin mo. By the way, yan nakita ko. Kung magkakaroon man ng defeat, ng ending, ng betrayal, nakikita ko na may sapat kang inner strength to face. At nakikita ko rin naman na meron kang backup dito or meron pa rin something like a fallback na makakapag-start again ka. Meron pang opportunity na darating sa'yo. Kung meron man something dito na kailangan mo pagtiisan, mapagdaanan, mapagtitiisan mo yan, masusurvive mo yan. Hindi ka matitinag dyan Hindi ka bibigay. Hindi ka magiging marupok. Mako-contain mo yan, mamamanage mo yan with the strength card, no? So, ito is an indication ng opportunity or beginning sa'yo overall in general kung saan matumutugma sa'yo yan sa career mo, sa personal, sa spiritual mo, or sa love life mo. Pwede rin namang may offer sa'yo dito since may lumilitaw na ganyan at kung meron ng mga simulain dito, mukhang magiging maganda naman yung simula, no? Baka maging favorable sa'yo yan or advantageous sa'yo ito. Meron something dito like out with the old, in with the new. Yun nga yung sinasabi ng favorite tarot reader ko. So meron something na bago. Bagong sisimulan o kung ano man itong bago na to na darating. Diba, sabi ko nga maganda ka na may darating. Ito pa lang Ngayon, sa money career, meron talaga bago. Full card na naman yan beginning yan Lakas ng energy ng mga beginning sa'yo. No? Partnership, baka may bago kang makakasama, may negosyo ka ba? Or it could be a new contract, a new job para sa iba sa inyo, or a new adventure, new opportunity kasi full yan Mukhang may bago ka na naman pakikipagsapalaran, bagong chapter na sisimulan pagdating sa career, sa negosyo, or sa pera. Tsaka meron kang makakatuwang dito. So yan, kung naghahanap ka ng co-maker talaga.
Basta meron ka makakabody-body eh. Makakatulong. O kaya, kung halimbawang makakatulong sa bayarin or bagong, sabi ko nga, bagong business partner, kung mayroon ka negosyo, partnership commitment to. Ayan, so nakikita ko may mga bago ka na namang commitment. O halimbawa, maglo-loan ka na naman. O hindi ko alam kung ano naman tong bagong project na sisimulan mo. Hindi ko alam kung may bago kang pagkakagastusan or bagong pagkakakitaan. No? Ito yung nakita ko. Okay? So, positive naman. Sa pagdating sa pera, walang kasiguraduhan tong full. Walang guarantees dito. Kasi papasukin mo pa lang to, sisimulan mo eh. Wala namang guarantee dun sa full kung magiging successful yan, no? Lalo na pagdating sa pera. Pero nandun yung magti-take ka ng risk. Okay? Nandun yung sense ng adventure, optimism, at pagti-take ng risk. Love life. Okay, since yung direction ng I think gustong mag-take ng action nitong person na to sa'yo. Kung ex to, past person, may tendency na gusto niyang bumalik. Magkaroon ulit kayo ng ugnayan, ng reconnection, yun na si sense ko. Pero medyo mabagal kumilos tong person na to. Slow process ito. Ayan, kung meron ka mang kakonect ngayon, nagsisimula kayo, pwedeng ang bagal ng progress ng connection ninyo or mabagal bago mag-take action tong person na to. Pero nakikita ko parang determined naman siya sa'yo. Tingin ko lang. Baka naman ito ay masugid na manliligaw, admirer, no? Or a relationship na going steady. Kung wala mang mga balikan dito, pero yun nga yung na-sense ko pwedeng merong mga balikan. Pwedeng may mag-reach out, literal na tatawag. Oo, makipag-communicate sa'yo. Bigla ka na lang kontakin, no? Pero pwede rin kayo magkaroon ng realizations dito since ito ay judgment card eh. Aquarius eh, hindi ko alam kung ikaw ba to, magkakaroon ka ng realization dito o yung person mo. Meron ditong something na marirevive with the judgment card. Sabi ko nga, parang it could be old feelings, an old connection, something na nag-end na in the past, na pwedeng ma-revive uli. O diba? Mamaya, malay mo, ma-reunite ka with a classmate, tapos yun ang maging jowa mo, or dati mong jowa. Hindi ko alam eh. So parang may something na marirevive. Kung hindi man, kung nasa going steady relationship ka, nasa marriage ka, kung nagkaroon man ng parang medyo humina yung spark sa relationship nyo, pwedeng marirevive. Alam mo yun, parang magkakakulay uli yung mundo ninyo, charot. Marirevive yung spark, yun yung ibig sabihin. Sa unexpected, unforeseen, you have 5 of Cups reversed. Ay, 5 of Cups pala. Ba't ko sinabing reversed? Whoa! Ito yung energy ng hindi pa ready to move forward. Ito yung energy ng hindi pa tanggap kung anong nangyari. Kung nagkaroon man dito ng loss, may regret. Oo. Malungkot pa rin, nagluluksa pa rin, holding on pa rin, hindi pa ready. Sa love life man ito or hindi, kung saan man patungkol tong loss na to and holding on. Hinayang pa rin eh. Hinayang pa rin. Hirap pa rin na tanggapin. Ano pa ibang paparating? Wall. Oh, ito ay mga hindi pagkakaunawaan. O baka may makaaway ka dyan, may makatampuan ka. O, lost contact. Pa.
Dealings or relationship with the person. Di ko nalalagyan ng gender kung sino man ito. Walang sinabi kung romantic or whatever connection. Basta may person ka na makakadeal dito kung sino man yan. Ano man ang gender. Yun na siguro yun yung makaka-misunderstanding mo. Tampuhan or alitan. Makakatalo mo. Charot. Trust your intuition. Itong month na to, Aquarius, kung meron ka mga nakukutuban dyan, nafe-feel, malakas yung intuition mo, ito yun, mag-relay ka dyan. Pagdating sa mga situations or sa mga tao. Meron daw journeying, whether physical or mental. Something na pagdadaanan mo, Aquarius. Physical or mental na journeying. Pwede rin naman tong literal na travel, kung meron kang pupuntahan. Okay? Or something na related sa, sasakyan. Since ito ay parang chariot. Karuwahe yan. Sasakyan eh. Okay, baka naman transition period yan. Pwede rin naman. Okay. May mga temporary situations dito na kailangan mo pagdaanan kung ano man to, hindi sinabi kung positive or negative, pero kung ano-ano man yung pagdadaanan mo na yan, no? Ito yung lumilitaw dito, may pagdadaanan kayo. Kung mag-alala kasi temporary lang naman yan kung ano man yung pagdadaanan mo na yan. So, ano yung mga closing messages? Time daw. Ano kaya to? Time is gold eh. So, importante yung time. Basahin natin. Time spent worrying is time spent. Iwasan mo na masyadong mag-alala ngayong month na to. Baka kasi, ito may exemption to. May exception. Kung halimbawa mga emergency yan, masyadong importante, syempre, kailangan mo mag-spend ng time dun. Gamitin nyo na lang yung common sense nyo, no? Pero ito, yung sinasabing time dito, yung pag-aaksaya ng oras sa mga hindi naman dapat. Especially sa pag-overthink, sobrang pag-aalala. Okay? Ano pa, Yule? Celebrate this festive and magical time. O, diba festive kasi December? Tugma naman siya. Yule talaga, charot. Tumama. I-celebrate mo daw to, itong festive and magical time by being surrounded by friends and family. So, ayan, ito ay bonding with friends and family, turning of the tide and plans for the year ahead are best made now. Kaya kung may mga plans ka daw, yan, ano mo na yan, sulat mo na yung mga yan. Para sa next year, no? Gathering all your resources, take stock, and write down all your wishes in order for your dreams to manifest. Sulat mo na. Etong month na ito, bago matapos ang year, lahat ng mga goals mo, plans mo, yung mga wishes mo para ma-manifest mo na yan. Affirmation, I rejoice in the new beginnings. Meron talaga new beginnings, Aquarius. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina pa. Ito, yung mga new beginning na sinasabi ko. So, antabayanan mo na yung mga new beginnings na yan. Sa tingin ko, maganda naman yan. Godspeed, peace. Kita-kits sa next reading, Aquarius, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.